Magandang umaga po, araw ng Huwebes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2017. Ako si Daniel Razon. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Rodrigo Duterte planong magtungo ng Marawi City bukas upang bisitahin ang tropa ng pamahalaan na nakikipaglaban sa mga terorista. Bilang ng mga residenteng nasawi sa bakbakan sa Marawi City, pinangangambahang tumaas pa ayon sa AFP. Panibagong pag-atake hindi na umano magagawa ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon kahit di patiyak na nakatakas na ito sa Marawi. Mga bala, granada at iba pang pampasabog nadiskubre sa bahay ni dating Marawi City Mayor Fahad Salik sa Misamis Oriental. 100,000 pisong pabuya alok ng lokal na pamahalaan ng Bulacan sa ikadarakip ng salarin sa pagmasaker sa isang pamilya sa San Jose del Monte. Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga peking produkto nasabat ng Bureau of Customs mula sa mga kargamentong nanggaling sa iba't ibang bansa. At WBO welterweight champion Senator Manny Pacquiao at Australian challenger na si Jeff Horn handa na sa kanilang laban sa darating na linggo. Sa pamamagitan ng search warrant, hinalugog ng mga otoridad ang bahay ni dating Marawi City Mayor Fahad Salik sa Misamis Oriental. Dito ay nadiskubre ang ilang granada at iba pang gamit na pampasabog. Ito ang hataw na balita ni Jackie Estacion. Sinalakay ng mga otoridad kahapon ng madaling araw ang isang bahay ni dating Marawi Mayor Fahad Umparpri Salik sa Barangay Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Kabilang sa mga na-recover ay ang ilang granada, mga bala at ilan pang gamit sa paggawa ng pampasabog. Ayon kay Colonel Lemuel Gonda, Public Information Officer ng Police Regional Office 10, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakumpiska ang mga kontrabando sa bahay ng dating alkalde. Noong June 9 ay ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga matataas na kalibre ng baril ang nakumpiska rin sa bahay ni Salik sa Cagayan de Oro City. Mga na-confiscate na mga illegal drugs, at the same time mga component ng improvised explosive device o sinasabing paggawa ng bomba, it would add sa kaso niya, hindi lang yung sa rebellion. Sa ngayon ay patuloy pa rin minomonitor ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kasama ang Martial Law Special Group ang ilang mga bahay na pagmamay-ari ni Mayor Salik sa Region 10. Meron pa rin ibang properties na minomonitor yung PNP at AFP with the Martial Law Special Action Group kasi nagmamonitor ito yung NLSAG in coordination din sa mga police territorial units. Una nang inihayag ng AFP na si Salik ay isa sa financier ng teroristang Maute, lalo na noong ito ay bago pa lamang na nagsisimula ng kanilang kilusan. Sa ngayon ay nanatili sa detention facility sa Bicutan, Taguig City, si Salik matapos maaresto ng mga otoridad noong June 7 dahil sa kasong rebellion. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si Jackie Estacion, humahataw sa balita. Sa ika-36 na araw na nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, naka-recover muli ng mga labi ng sibilyan ang tropa ng pamahalaan sa isinasagawang search, rescue and retrieval operation. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. 17 bangkay ang nakuha ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ilang civilian volunteers mula sa local government unit sa isinagawang retrieval operation sa Marawi City kahapon. Ayon sa Joint Task Force Marawi, posibleng katawan ng mga sibilyang pinatay ng mga teroristang Maute at Abu Sayyaf ang na-recover na mga labi sa Barangay Gadungan. The recovered cadavers are believed to be among those civilians who were helplessly murdered by the Maute Abu Sayyaf group terrorists. This is a manifestation of Maute terrorist group brutality who killed these innocent civilians in cold blood.
Ayon sa mga otoridad, isa ang barangay Gadungan sa mga lugar na dating pinagkukutaan ng Maute Terrorist Group kung saan pinaniniwala ang pinatay din ang ilang sibilyan. Sa ngayon, pinoproseso na ng PNP SOCO ang na-recover na mga katawan upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at makuha na ito ng kanilang mga kaanak. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Pinangangambahan naman ng Armed Forces of the Philippines na tataas pa ang bilang ng mga sibilyan na nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Samantala, naniniwala ang AFP na hindi na makapaglulunsad si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapinon ng kaguluhan tulad ng ginawa nito sa Marawi, sakaling totoo ang ulat na nakalabas na nga ito ng lugar. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. 27 sibilyan na ang naitalang napatay ng ISIS-linked Maute Terrorist Group batay sa pinakahuling ulat ng pamahalaan. Ngunit pinangangambahan ng militar na tumaas pa ito. The number you have right now, which is 27, may increase significantly once we are able to validate all this information, because there have been a significant number that have been seen in the video. But again, we could not include many of these because we have not validated or authenticated many of this information yet. Nadagdag naman sa tala ang 17 mga labi na na-recover ng militar, Bureau of Fire Protection at Civilian Volunteers sa barangay Gadungan, Marawi City kahapon. Samantala, wala pa ring matibay na batayan upang tuluyang paniwalaan na nakalabas na ng Marawi City ang Abu Sayyaf leader at umano'y pinuno ng Daesh sa bansa na si Isnilon Hapilon. Ayon kay AFP spokesperson Restituto Padilla, posible rin ng teroristang grupo ang nagpalutang ng ideyang ito upang nituhin ng tropa ng militar na tumutugi sa kanya sa Marawi City. Hindi po na namin pinaniniwalaan hanggat walang patibay. So, maaari rin disinformasyon ito para madistract ang ating tropa sa paghahanap sa kanya. Gayunman, kumpiyansa ang militar na wala ng kakayahan si Hapilon na maglunsad ng panibagong pag-atake gaya ng ginawa nito sa Marawi City. Malaki na po ang nangyari ng mga tumagal na mga nakaraang linggong ito at yung kapasidad na magsagawa ng kaguluhan sa scale na nakita natin sa Marawi, di na po nila kakayanin niya. Binigyang diin naman ng militar na mahalagang mahuli si Hapilon, buhay man o patay, kung kaya magbibigay ng malaking pabuya ang pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos sa makapagsusuplong nito. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang planong pagpunta sa Marawi City bukas upang bisitahin ang tropa ng pamahalaan na nakikipaglaban sa mga terorista sa lugar. Nagbabalik sa kanyang hataw na balita si Rosa Licos. Masakit sa kalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyayari sa Marawi City. Bukod anya sa malawakang pagkasira ng syudad, marami na ring mga tauhan ng puwersa ng pamahalaan ang napaslang dahil sa mahigit isang buwan ng pakikipagbakbakan sa mga miyembro ng ISIS-linked Maute Terrorist Group. Ayon sa Pangulo, bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, nasasaktan siya sa pagkasawi at pagkasugat ng mga sundalong inutusan niyang makipaglaban. Kaya bukas, planong magtungo ng punong ehekutibo sa lungsod upang bisitahin ang mga sundalong nakikipagbakbakan sa conflict area. So I said, I grieve. Gusto kong pumunta ng Marawi. I think I'll go there on Friday. It's about too late in the day to be hesitating to go there. I will go there and hindi ko walang swerte. Mauwi ako dito, cargo rin. Dagdag pa nito, nais niyang manatiling mataas ang moral ng mga sundalo. Utos ng Pangulo na puksain lahat ng tahasang sumisira sa bansa malibang sumuko ang mga ito. There is no indication of surrender or raising of the hands. Huwag na yung buhayan yan kasi they will fight another day. My order is, if you destroy my country, I will destroy you. Samantala, may sinabi rin si Pangulong Duterte ukol sa mga umano'y claimants sa kanyang pagkapangulo. There is a pretender to the throne, assuming that I die within maybe tomorrow, next year, or next month. There are two claimants to the presidency. Ang isa, nag-organize na
at he has claimed that he has deposed me, presidential candidate Amato, si Pamatong. Sabi niya nag-take over na siya. Ngayon, nandyan si Lenny. Baka magkamali kayo ng kampo, ha? Dito tayo sa konstitusyon, there is a successor there. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Naapektuhan na ng nagpapatuloy na krisis sa Marawi ang turismo sa Iligan City. Ilang mga negosyante na rito ang dumaraing sa pagbaba ng kanilang kita. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Isang linggo mula nang sumiklab ang bakbakan sa Marawi City, unti-unting naramdaman ang pagbaba ng bilang ng mga customer o turista sa iba't ibang tourist destination sa Iligan City. Ayon sa isang resort owner, 50 hanggang 75% umano ang ibinaba sa bilang ng kanilang mga customer. Medyo 50% weekends, mga 100 to 500. Dahil dito, malaki rin ang ibinagsak sa kanilang kita. Napiktuhan talaga ang business namin dito dahil ang mga tao nandun na sa mga potential petrol natin, nandun na sa evacuation center, at saka yung mga Christian na taga-Iligan mismo, hindi na sila makapunta rito dahil ang travel time pa uwi, it takes 2 to 3 hours. Ngunit sa kabila nito ay tumaas naman ang bilang ng mga hotel accommodation dahil sa pagdagsa ng mga tao. But incidentally, nagpuno ang ato ang mga accommodations because Iligan is a stopover, people travel, no? Ato lang affected due ang atong mga attractions natin. For instance, our landmark, our famous Mar Cristina Falls is really in full red alert status so nobody can visit. Hindi naman nawala ng loob ang mga negosyanteng apektado sa krisis sa Marawi na makabawi din sila sa oras na matapos na ang gulo sa lugar. Mula sa Iligan City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Kinondena ng militar ang pag-atake ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa barangay Sobrecari sa Caraga, Davao Oriental, kung saan isang 10 taong gulang na bata ang nasawi. Ito ang hataw na balita ni Janice Enhente. Patuloy ng pinaghahanap ng militar ang pinagtataguan ng mga umano'y miyembro ng New People's Army na umatake sa barangay Sobrecari sa Caraga, Davao Oriental noong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Jacob Legado, commander ng 67th Infantry Battalion, na ang grupong sumalakay sa bahay ng biktima ay ang Pulagbaga ni Command 8 na pinangunahan ni alias Sander. I would like to put emphasis that a 10-year-old kid died because of the indiscriminate firing of the New People's Army. So this is a grave violation of the human rights of, the name actually is Justin Padaw. Lunes nang salakayin ng 12 armadong lalaki ang bahay ni Emmanuel Matikal at Leo Padaw matapos na mapaghinalaan na informant ng militar. Sinunog ng grupong umatake ang bahay ni Padaw at pinaputukan. Tinamaan sa ulo ang 10 taong gulang na anak ni Padaw na si Justin na agad nitong ikinasawi. Ayon sa militar, ang pagkamatay ni Justin ay paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. This just goes to show that the New People's Army is no longer that idealistic, no longer that respectful of human rights, no longer that conscious of the rule of law. Because as a result of the action, the brutal action, the murderous action, and animalistic action of the New People's Army, a 10-year-old kid, innocent that is, was killed brutally. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang mga kasong isasampa sa grupo ng NPA. Mula sa Davao City, ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. Hati ang posisyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Bureau of Jail Management and Penology sa panukala ni dating Senador Alan Peter Cayetano
na gawing 60 taong gulang ang retirement age ng mga uniformed personnel. Ito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Welcome sa Armed Forces of the Philippines sa panukala ni dating Senador at ngayon ay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na itaas sa 60 ang edad ng pagreretiro ng isang sundalo at pulis sa halip na 56. Ayon kay AFP PAO Chief Marine Colonel Edgard Arevalo, sa pamamagitan nito ay mapakikinabangan pa ng husto ang dunong, kakayanan at abilidad ng mga sundalo sa karagdagang 4 na taon. Gayunman, posible rin aniya maging problema ang pagbagal ng promosyon ng mga ito. Kailangang timbangin pa ito. At this point, siguro magandang pag-usapan. At the very least, the recommendation is essential, lalong-lalo na narinig natin kung anong intention nito. So, makikita din natin kung ano yung pros and cons nito. Sinabi naman ni PNP Directorate for Personnel Records and Management Director Rene Aspera na hindi naman kinakailangan palawigin pa ang retirement age ng mga uniform personnel para makatulong pa sa gobyerno. Nakikita na natin, hinahire din sila ng government after retiring, di ba? And then they can share what they have sa organization. Ayon naman kay BJMP Director Serafin Barreto, sa pamamagitan nito ay magkakaroon pa ng panahon ang mga uniformed personnel na ayusin ang kanilang mga retirement benefits. Mula sa Campo Aguinaldo, Leia Ilagan, humahataw sa balita. Hindi na itutuloy ng Police Regional Office 7 ang paghahanap sa labi ng pinaslang na alkalde ng Bien Unido Bohol na si Mayor Gisela Boniel. Ito ay dahil bigo pa rin silang makita ito matapos ang kalahating buwang search and retrieval operations. Ito ang hataw na balita ni Gladys Mayto Abi. Itinigil na ng mga otoridad ang search and retrieval operations sa labi ng pinaslang na si Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel. 15 araw na sinuyod ng retrieval at diving team ang karagatan ng Lapu-Lapu City, ngunit bigo silang makita ang katawan ng alkalde. Yes, ang atong search and retrieval is, I believe, is helpful kay naamantay na himo in the pursuit of the retrieval of the body of the slain Mayor Gisela Boniel. Ayon sa PRO7, isinasa ilalim na sa pagsisiyasat ang kumot na natagpuan ng mga diver habang hinahanap ang labi ng alkalde. Ang kumot ay sinasabing mula sa resort kung saan nanatili si Gisela bago ito pinatay. But sa pagkakaroon, it's still under investigation and for further verification if indeed that blanket is related sa katong gamit during sa pagpatay and also to be subjected for forensic examination. Si Gisela ay sinasabing binaril at pinatay ng kanyang asawa na si Bohol Provincial Board Member Nini Ray Boniel habang sakay sa isang bangka. Si Nini Ray ay kasalukuyang nakakulong sa Bohol District Jail at nahaharap sa kasong kidnapping and serious illegal detention at parricide. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. Iniimbestigahan na ng pulisya ang posibleng motibo sa karumaldumal na pamamaslang sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-alok na rin ng 100,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan para sa ikadarakit ng mga salarin. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. May itinuturing ng person of interest ang Bulacan Police sa nangyaring pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte City noong Martes. 5 miyembro ng pamilya Carlos, kabilang ang 3 bata, ang pinagsasaksak ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa loob mismo ng kanilang bahay. Ayon kay City Police Officer in Charge Superintendent Pitts Macariola, nakausap na nila ang ilang individual na posibleng makatutulong upang ma-identify ang mga suspect. Meron na po tayo mga 4 simula kahapon. Hindi lang po sila ang ating iimbitahan, kundi ang sabi ko po ay yung mga taong may access sa kanila at pamilya sa kanilang bahay. Hinala ng mga pulis na hindi lamang isang tao ang gumawa ng krimen. Tinitignan din ng mga ito ang posibilidad na panggagahasa sa biktimang si Estrella Carlos ang motibo sa krimen, lalo na at walang bakas na ninakawan ang mga ito. Ayon naman sa padre de pamilya na si Dexter Carlos, maaaring kakilala nila ang mga suspect. Yung nahuli rin dinala dito ng kagabi, yun yung 3 na yun, pasimag yun. Yung anak ko kasi, doon sila naglalaro sa bahay nila.
Kaya pinatay yung anak ko kasi kilala ng anak ko kung sino yung pumasok sa bahay. Planong dalhin ni Dexter sa Cagayan ang labi ng kanyang pamilya, habang sa Mindoro naman ang kanyang biyenan. Ngunit problema niya ang kawalan ng perang pantubos sa mga labi sa punerarya. Mahal ng trabaho, 35,000, kaya humingi ako ng tulong. Nanawagan ako sa gobyerno natin na tulungan niyo sana ako. Samantala, naglabas na ng 100,000 pisong pabuya ang pamahalang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan para sa ikadadakip ng mga suspect. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Patay ang isang mag-asawa matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Tandang Sora, Quezon City, pasado alas 8 kagabi. Alamin natin ang ibang detalye mula kay Rajel Adora live. Rajel, go ahead. Yes, Rina, naglalakad lamang ang isang mag-asawa sa barangay Tandansora, Quezon City pasado alas 8 kagabi nang biglang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect. Patay si Bernadette Mercado na nagdadalang tao, pati ang asawa nitong si PJ Mercado. Ayon sa mga residente sa lugar, nakarinig na lamang ng 5 putok mula sa dako ng pinangyarihan ng insidente. Ayon naman sa barangay, posibleng ang target lamang umano ng mga suspect ay si PJ, ngunit nadamay na lang din ang asawa nitong buntis. Dati, nag-ano rin yan, nag-surrender din yata yan, surrender din yan, kaso lang, ewan ko, natigil din. Nagawa pang dalhin si PJ sa ospital, ngunit dineklara rin itong dead on arrival. Rina, sa ngayon nga ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilala nitong suspect at kung konektado nga ba sa illegal na droga ang nangyaring insidente. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora. Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang mekaniko sa loob ng bahay nito sa Quezon City. Samantala, inaresto ng mga pulis ang mag-live-in partner na nagbebenta ng iligal na droga sa isang condominium unit sa Quezon City rin kagabi. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Reynante Ponte live. Reynante. Iniklara ang spot ng scene of the crime operative si Ronaldo Rivera, 43 anyos, isang mekaniko, matapos itong pagbabarilin ng 3 sospek na may takip sa mukha sa Vincent Street, Barangay Holy Spirit, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa nakakita sa pangyayari, pumunta ang mga sospek sa bahay ng biktima na nagpakilala pang mga taga-barangay. Pagkatapos ay pinuputokan ito ng 3 beses at mabilis na tumakas sa lugar. Ayon pa sa kaanak nito, wala silang alam kung may nakaaway ang biktima dahil mabait naman ito. Na-recover umano sa bahay ng suspect ang isang sachet na suspected shabu. Samantala, kuya, arestado ang mag-live-in partner na sina Roberto Bernale, 38 anyos, at Sara Malate, 26 anyos, sa bypass operation ng District Drug Enforcement Unit o DDEU sa isang condominium unit sa Quezon City alas 9 kagabi. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Police, mula sa sumbong ng informant kaya't nagsagawa ng operasyon ang DDEU at PDEA laban sa mga hinihinalang drug pusher. Ito sa pamamagitan ng ating police asset. Apo. Ay kaya po natin siya natuntun. At actually itong si Roberto ay nahuli na rin ng ating ibang operating units to ng pinagbabawal na gamutin. Kuya, nakumpiska sa mga suspect ang 60 grams na hinihinalang shabu, drug paraphernalia, isang 9mm na baril at mga bala ng 45 caliber pistol. Posibleng maharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan munang update mula sa Caloocan, mula sa Quezon City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa UNTV at sa mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350, Sugatan,
ang 14 na pasahero ng jeep na bumangga sa isang poste sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Tumulong naman ang UNTV and News and Rescue Team sa pagbibigay ng paunang luna sa mga biktima at pagdadala sa mga ito sa ospital. Sa detalye ng mga balita, narito si Rajel Adora live. Rajel. Yes kuya, sugat, galos at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 14 na pasahero at isang driver ng jeep matapos itong bumangga sa isang poste sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ang iba sa mga biktima ay nahimatay at mayroon ding hindi makagalaw dahil sa matinding pinsalang tinamo. Agad namang rumesponde sa insidente ang iba't ibang rescue group, kabilang na ang UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, binabagtas ng jeep ang kahabaan ng E. Rodriguez. Pagdating sa intersection ay nagkulay pula ang traffic light, ngunit sa halip na tumigil ay dire-diretso ito hanggang bumangga sa isang poste. Ayon sa ilang pasahero, hihinto sana ang sasakyan ngunit tila hindi gumagana ang preno nito. Nagsigawan yung mga tao, tas tumayo na ako, nagpagitna ako, tas yun, bumangga na sa poste. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang bumper ng jeep at nadurog ang ilalim na bahagi ng poste. Agad naman nagbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team at Quezon City Rescue sa mga biktima. 3 sa mga binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay isinugod sa ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kinailangan naman lapatan ng Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ng Quezon City DPOS ang isa sa mga pasaherong matinding nasugatan. Samantala, dinala naman ng pulisya ang driver sa Quezon City Police Station 10 para sa karagdagang investigasyon. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora mula sa Quezon City. Bukas, June 30, ang ika-isang taong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakita naman ang ilang eksperto ng mga pagbabago sa bansa sa mga ipinatupad na polisiya ng Pangulo sa unang taon ng kanyang administrasyon. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nagbigay ng opinyon ng ilang mga eksperto sa naging performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan sa bansa. Positibo ang assessment ng mga ito pagdating sa independent foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay political analyst Ramon Casiple at University of the Philippines Professor Eileen Baviera, naging maganda ang relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa estratehiya ng Pangulo. One cannot deny na yung independent foreign policy as he implemented it, may malaking impact and most of it is positive. Not only in terms of new money coming in, yung special relationship with the US na normalize niya kasi with China, Russia, ASEAN, Middle East countries and so on. So yung kung sa impact, yung naging strategic ulit ang Pilipinas sa tingin ng ibang mga bansa. So pati sila, bumabalanse sila kung ano bang paano nila makukuha from the Philippines yung kailangan nila from their perspective. Samantala, negatibo naman ang pananaw ng isang dalubhasa ukol sa anti-drugs campaign ng Pangulo. Ayon kay Dr. Ronald Mendoza, may mas magandang pamamaraan na dapat pagtuunan ng pansin sa kampanya. Mukhang ang dami na pong ibang bansa na nagsasabi na hindi po yung punitive approach lang ang kailangan nating itulak dyan. So, in fact, yung punitive approach lang, hindi siya nagwo-work. Marami po tayong parts ng sistema na sana napagtuunan din ng pansin. Yung pong health approach sa combating drugs, treatment. Sa kabila nito, inamin ng mga eksperto na kinakailangan pa ng mas mahabang panahon upang makita ang lahat ng pagbabago at ang katuparan ng mga pangako ng Pangulo. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Sasalubungin naman ng malaking kilos protesta ng bagong alyansa Makabayan o Bayan ang ika-isang taong panunungkulan ni Pangulong Duterte bukas. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Inihahanda na ng Grupong Bayan ang isasagawang kilos protesta kasabay ng unang taong panunungkulan ng Administrasyong Duterte sa June 30. Sa kanilang People's Assessment na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lipunan, wala umano naging pagbabago makalipas ang isang taon. Ayon sa Bayan, maraming mga pangako ang napako sa isang taon na nakalipas. Oo, may mga positibong nagawa, pero dumarami
yung nakikita nating mga negatibong tunguhin, mga lubhang nakakabahala na mga senyales na hindi natutupad yung pangakong pagbabago. Kabilang sa mga reklamo ng grupo ay ang problema sa usapang pangkapayapaan, reforma sa lupa, kontraktualisasyon at foreign policy ng administrasyon. Sa pinakahuling SWS survey noong buwan ng Abril, napanatili ng Administrasyong Duterte ang very good satisfaction rating. Ngunit para sa grupo, hindi ito batayan upang makita ang galing ng performance ng Pangulo. Hindi naman sa habang panahon mananatiling popular ang isang leader kung hindi naman niya natutugunan yung problema ng kanyang mga nasasakupan. So yun ang malaking challenge sa Pangulo. No? Huwag sana silang masilaw o madala doon sa nakikita nila sa surveys. Samantala, kung nanahimik ang Grupong Bayan sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, isang malaking kilos protesta naman ang kanilang inihahanda sa July 24 kasabay ng pangalawang ulat sa bayan nito. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. May gagawing pasilip ang Malacanang sa magiging laman ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Ayon kay Secretary Martin Andanar, maglalabas bukas ng isang report ang Presidential Communications Operations Office o PCOO tungkol sa mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa unang taon nito sa pwesto. Tuloy naman ang preparasyon ng Malacanang para sa nalalapit na pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Narito ang pahayag ni PCOO Secretary Martin Andanar. Yung plano po para sa State of the Nation Address ay nilalatag na ng Presidential Management Staff ng opisina po ng PCOO at iba pang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay po ng... We are waiting for their reports also, ang kanilang mga accomplishments. Suportado naman ng Presidential Communications Operations Office ang plano ng Senado na imbestigahan ang paglaganap ng mga fake news. Ayon kay Secretary Martin Andanar, paraan ito upang mahanapan ng solusyon ng problema sa maling mga balita. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Si Secretary Martin Andanar sa plano ng ilang senador na imbestigahan ang pagkalat ng fake news o maling mga balita sa social media. Ayon sa kalihim, paraan ito upang mahanapan ng solusyon ang issue. Dito lalabas lahat ng mga solusyon na gusto nating malaman para once and for all, matuldukan na itong fake news. Mabibigyan din anya nito ng giya ang publiko kung aling balita o istorya ang dapat basahin at paniwalaan. Matutukoy din kung alin-alin ang mga lehitimong media o news organization. Lahat ba nang sasabihin ng isang ordinaryong tao, for example, na meron 50,000 followers, news na ba yun? Or, for example, whatever, for example, ang isang tao na meron 50,000 followers, news ba kaagad yun? Or, kailangan ba maging member ng isang news organization para ang isang storya maging news? Sabi pa ni Andanar, nakausap na rin niya si Assistant Secretary Mocha Uson tungkol sa isyo. Dati nang inakusahan ng pagpapakalat ng maling balita si Uson na may mahigit 5 milyong followers sa Facebook. Isa na rito ang litrato ng mga sundalong nananalangin kaugnay ng labanan sa Marawi na natuklasang kuha pala sa ibang bansa. Kailangan niya na rin mag-hire ng kanyang sariling editors sa kanyang social media page because her social media page is not a normal or a regular social media page. As a matter of fact, she gets more engagement than a lot of us. Kabilang sa mga nagsusulong ng investigasyon sa fake news, sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe at Antonio Trillanes. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nanindigan ang Department of Trade and Industry na hindi dihado ang mga mamimili sa ipatutupad na patakaran kung saan ang mga manufacturer na ang magtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Isinagawa kahapon ng DTI ang pagdinig sa Draft Administrative Order kung saan nakasaad na hindi na ito ang magtatakda ng Suggested Retail Price o SRP sa mga pangunahing bilihin kundi ang mga manufacturer. Pabor ang mga manufacturer dito dahil magbibigay daan nila ito upang ma-stabilize ang presyo ng mga bilihin. Wala rin umanong dapat ikabahala ang mga consumer dahil sa dami ng kompetisyon. Malabong magsabuatan sila at magtaasan ng presyo.
There are a lot of players. Even if a manufacturer would like to sell it at a very high price, the consumers, I think, are intelligent enough to really see also if it's worth it or not. Ngunit ayon sa United Filipino Consumers and Commuters, malinaw na deregulasyon ang bagong patakaran dahil hindi na mababantayan ng DTI ang presyo ng mga bilihin. Hindi katulad dati, ang ating gobyerno ay bago maglabas ng pinal na presyo ay dumadaan dito sa DTI. Ngayon parang medyo nabaliktad, nauuna ngayon ang mga manufacturer. Paliwanag naman ng DTI, ang inaalis lang nila ay prior approval sa SRP ng mga manufacturer pero kailangan pa rin nitong mag-abiso 30 araw bago ang palit presyo. Sa loob ng 30 araw, pag-aaralan umano ng DTI kung reasonable ba ang increase sa presyo at kung hindi, ay hindi nila ito papayagan. Kung at the end of the day na pag-uusap at pagpapalit-palit ng dokumento or pagpapalit ng justification ay malinaw na walang justification to really increase that much, at the end of the day they will have to bring it down also. Ayon din sa DTI, may Project ET o execution team na silang binuo bago pa man ipatupad itong bagong regulasyon na magbabantay sa mga negosyong nandadaya sa presyo, labeling, timbang at kalidad ng produkto. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Target ng Department of Trade and Industry na maipatupad sa taong 2019 ang pagpaparehistro ng isang negosyo sa pamamagitan lamang ng smartphone. Layo nito na mapabilis ang proseso ng pagnenegosyo at makahikayat pa ng maraming mamumuhunan sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Pag-uusapan ng estado ng proseso kung paano makapagsisimula ng negosyo sa Pilipinas. Pang-79 sa ranggo ang Pilipinas sa 170 bansa o ekonomiya na may madaling sistema ng pagdinegosyo ayon sa World Bank. Pang-171 naman sa mga bansang madaling makapagsimula ng negosyo at pang-85 sa usapin sa pagkuha ng construction permit. Nangangahulugan na hindi pa gaano mabilis ang proseso ng pagtatayo ng isang negosyo sa Pilipinas. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, ito ang ninanais nilang magawa sa susunod na 2 taon. Target nila na magkaroon ng full automation sa pagkuha ng lisensya o permit, kung saan maaari nang makakuha ng business permit, rehistro sa Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue at maging ng mayor's permit na hindi na kailangang pumila ng mahaba sa mga ahensya ng pamahalaan, kundi sa pamamagitan na lamang ng isang smartphone. Mula sa pangkaraniwang 3 hanggang 5 araw na proseso, tatagal na lamang ng hanggang 30 minuto ang pagkuha ng business permit. In one mobile app, in one form, and then kung may babayaran, dapat naka-integrate na rin doon. No? Parang ka nagbubuk talaga ng ticket. Pag nasettle ka na dito, may assessment, tapos another window would be the payment na, and then you're issued a receipt or even the business permit. Sakaling maipatupad ito sa taong 2019, inaasahan ng DTI na mas maraming mga dayuhan ang mahihikayat na mamuhunan sa bansa. If this gets improved, yung influx ng investment will follow. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribohok, humahataw sa balita. Naghain ng reklamong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang isang dating barangay kagawad laban kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ito ay kaugnay sa issue ng pagbibigay umano ng alkalde ng tax amnesty na labag sa batas. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Inireklamo ng isang dating barangay kagawad si Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Plunder at graft charges ang inihain nito sa Office of the Ombudsman laban sa alkalde. Ayon sa complainant na si Jonathan Bernardo, pinaburan umano ni Olivares ang Wenceslao Group of Companies sa pagbibigay ng tax amnesty na labag sa batas. Sa halip na 12,000 pesos per square meter ay 6,000 pesos per square meter na lamang ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang halaga ng lupa sa Asiana. Ayon kay Bernardo, mayroon dapat ordinansa bago magkaloob ng tax amnesty. Sila lang ang binigyan ng pabor, pero yung the rest doon, ganun pa rin, na assessment is 12,000 per square meter. So bakit sila lang? Di ba malinaw na sila lang yung binigyan ng pabor? Dagdag na complainant, malapit umano na kaibigan ni Mayor Alvarez si Delphine Wenceslao na siyang may-ari ng naturang kumpanya.
During their silver wedding anniversary of the mayor and his wife, they served as the godparent of the mayor and his wife. So they have a long-lasting relationship in terms of friendship. Sa ngayon ay wala pa ring ibinibigay na pahayag si Alvarez hinggil sa naturang reklamo. Mula sa Office of the Ombudsman, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Inihanda na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang posibleng maging detention room ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sakaling ipaaresto ito dahil sa hindi pagdalo sa congressional inquiry kaugnay ng 66 million peso excise tax anomaly ng probinsya. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Sa July 25, dapat humarap si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umuning anomalya sa 66 million peso tobacco excise tax ng probinsya na ginamit na pambili ng mga motor vehicle. Ayon kay Committee Chair Congressman Johnny Pimentel, kapag binaliwala ni Marcos ang show cause order ng komite, maglalabas sila ng contempt order at ipapaaresto siya dahil sa patuloy na di pagsipot sa mga nakalipas na congressional hearing. Una nang sinabi ni Marcos sa isang press conference noong June 23 na nais naman niya magpaliwanag sa pagdinig. Ngunit pinipigilan siya ng iba at pinayuhan pa ng kanyang kapatid na si dating Senator Bongbong Marcos na maaari siyang maditini. Pinaalalahanan naman ni Congressman Pimentel ang gobernadora sa kapangyarihan ng kanyang komite. In case that she doesn't appear in the July hearing, and then, as I've said, the next move will, of course, to issue a contempt order and a warrant of arrest. Disenteng kwarto sa loob ng Office of the Sergeant at Arms na may sariling comfort room at aircon ang inihahanda para kay Marcos. Hiwalay ito sa kinalalagyan ng 6 na empleyado ng Ilocos Province na una nang na-cite in contempt ng komite. Nanindigan naman si Congressman Pimentel na may kapangyarihan ang kanyang committee na imbestigahan ang sinumang government employee o official na nasasangkot sa graft and corruption. Kung saan po tama, doon po tayo. It's not because of politics. We do not involve ourselves in the conduct of inquiries with regards to politics po. Ito ay mayroong doing sa gobyerno at ito ang inimbestigahan natin. Samantala, wala pang bagong komentaryo ang Marcos scam tungkol dito. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, nasamsam ng Bureau of Customs sa mga kargamentong naglalaman ng mga peking damit at sapatos mula sa iba't ibang bansa. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Bilyong-bilyong halaga ng mga peking produkto ang nasamsam ng Bureau of Customs mula sa mga kargamentong galing sa iba't ibang bansa. Nakapangalan ng mga ito sa magkakaibang consignee. This appears to be branded products. But we found out that these are replica. Meron po ito mga IPR violations. Nakatambak ang mga ito ngayon sa Manila International Container Port. Nakumpiska rin ng BOC ang mga kahong-kahong lumang damit o mga ukay-ukay. Yung mga ukay-ukay na tawagin po natin dito sa ating bansa or used clothings. Pinagbabawal po ito ng ating batas. Posibleng meron to mga health hazards. Hindi po to dumaan sa ating quality control. Hindi po natin alam saan bansa ito nanggaling. Sa proseso ng BOC, hindi na maaaring i-auction ang mga ito bagkus dapat nang sirain. Hindi na rin maaaring ipamigay bilang donasyon para sa relief operations dahil hindi tiyak kung ang bansang pinanggalingan ng mga ito ay may health issues. Makakansela naman ang importation permits at nahaharap sa paglabag sa batas ng intellectual property rights ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga peking produkto. Samantala sa tala ng BOC, may mahigit 700 ng mga importation companies ang natanggalan ng import accreditation dahil sa pagkakasangkot sa smuggling at korupsyon. 185 na importers companies na po ang either na-suspend or na-cancel natin accreditation. Ganun po tayo kaseryoso. In less than a year, ganun po karaming kumpanya na ang tinanggal natin accreditation. Malinaw na paglabag sa intellectual property rights ang pangungopya ng isang produkto, maging ang pagre-reproduce at pagbebenta nito sa merkado. Kaya naman nakikipagtulungan ang Bureau of Customs sa mga kumpanya ng mga produktong madalas pekein upang mabantayan at mahuli ang mga sangkot sa pagkopya ng kanilang orihinal na produkto. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita.
Patuloy na tumataas ang kaso ng cyberbullying sa bansa base sa datos ng Philippine National Police. Kaya naman ilang tips ang ibinigay nito sa publiko upang maiwasang maging biktima nito. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Mula 53 kaso ng cyberbullying na naitala ng PNP Anti-Cybercrime Group noong 2013, umakyat na ito sa halos 800 noong nakalipas na taon. Isa si Ramon, hindi niya tunay na pangalan sa mga naging biktima ng cyberbullying. Aksidente niyang naiwang nakabukas ang kanyang Facebook account sa isang internet shop. Bigla po nila kinuha yung mga picture ko, inedit, ginawang nakaubad, ginawang katatawanan. Tapos pinost pa nila sa social media. Sobrang nakakaya yung mga edit na yun. Iyang hiyata sa sarili ko. Pati yung mga kamag-anak ko, pamilya ko, nadamay na rin sa kaya na... Dahil dito, nag-resign siya sa trabaho at hindi halos lumalabas sa kanilang bahay. Kaya naman payo ng PNP, tiyaking na i-log out ang mga accounts sa social media. Huwag din agad magbigay ng personal na impormasyon sa kahit sino. At para naman sa mga nakararanas na ng cyberbullying, huwag nang patulan ang sino mang gumagawa nito. I-save ang lahat ng mga ebidensyang magpapatunay ng pambubuli at agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Cyberbullying, as we say, is also a general term, but there are offenses that covers the specific violations under the cyberbullying, like the online libel, online threat. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Sa detalye po ng mga balita, tumanggap ng nasa 370 milyong pisong halaga ng matataas na kalibre ng mga baril at ammunition ang Pilipinas mula sa China. Ipinagkaloob ito ng Chinese government bilang suporta sa laban ng pamahalaan kontra terorismo sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Brian Lacan Lale. Personal na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony ng mga armas na ibinigay ng China sa sandataang lakas ng Pilipinas kahapon sa Clark Air Base, Pampanga. Urgent assistance sumano ito para sa kampanya ng bansa kontra terorismo. The donation is not big, but it's big in the sense that it marks a new era of relations between our two militaries. And it has come at the right time. Kabilang sa mga ipinagkaloob na armas ng China ang 3090 Sniper, automatic rifle at high precision rifle at 6 na milyong piraso ng mga bala. 5 milyong piso rin na cash donation ang ipinagkaloob ng China para sa pamilya ng mga sundalong nasawi at nasugatan sa bakbakan sa Marawi City. Ito ang bagong armas na ipinagkaloob ng China sa sandataang lakas ng bansa. Ayon pa sa China, unang batch pa lamang ito ng kanilang ayuda at inaasahang darating sa mga susunod na buwan ang ikalawang batch. Bukas din ang China sa posibilidad na magkaroon ng joint military exercises at sa pagtulong na mapaunlad ang infrastruktura at masugpo ang kahirapan sa bansa na isang dahilan umano ng paglitaw ng local terrorists. Ang isang bahagi ng mga bagong armas ay ipapadala sa Mindanao upang makatulong sa pagsugpo sa mahigit 1 buwan ng bakbakan kontra Mauti Group. Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte sa tulong ng China. This is not only to strengthen our country's commitment to support each other during times of need, but also highlights the dawn of a new era in Philippine-Chinese relations. Mula dito sa Clark Air Base, Pampanga, ako si Brian Lacanlale, humahataw sa balita. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Ito'y matapos malaman ng umano'y modus operandi ng isang opisyal sa Clark Air Base na naniningil ng 2 milyong piso kapalit ng pagpirma sa mga kontrata. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkasuklam sa katiwalian sa ilang opisyal sa pamahalaan sa isang pagtitipon ng mga Filipino-Chinese sa Manila Hotel kagabi. Partikular na ibinunyag nito ang planong pagpapatalsik sa isang opisyal sa Clark Air Base na nangingikil umano sa mga private contractors. Aniya, naniningil ang tiwaling opisyal ng 2 milyong piso kapalit ng bawat pagpirma nito sa kontrata sa nagpapagawa ng gusali sa lugar. I will
I'm just waiting for DP. I will fire him maybe tomorrow. Basta, kasi doon, ang balita, locator, pagka maghingi na ng permit to start to contract, contractor starts to build it, humihingi ng 2 million. Ako, nagtitiis ako ng 130,000 na sweldo. Ikaw 2 million kada pirma mo. O di palit na lang tayo ng trabaho. Binantaan din ng presidente ang mga tiwaling huwes na itigil na umano ang kanilang iligal na gawain kung hindi ay pupuntahan niya ang mga ito sa kanilang opisina upang personal na harapin. Bunga ito ng mga pagbinbin ng pagbili ng mga medical equipment para sa mga pulis at sundalong nasusugatan sa gitna ng pagganap sa tungkulin. Sabi ko, nabili na ba ninyo yung ano? Wala pa. Imagine last year. Ang proseso hanggang ngayon, kaya dapat yung mga judges should be, alam nila proyekto yan, alam nila equipment yan, alam nila marami akong sundalo na may sugat lahat na. I would need those, pati yung barrack, hyperbarrack, let's say chamber na, yung may mag-dive ka, may bench ka, so you are placed there inside para... Hinimok pa ni Pangulong Duterte ang Office of the Ombudsman na tanggalin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa halip na suspindihin lamang ang mga ito. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Pinaiimbestigahan na ni MMDA Chairman Danilo Lim ang mga flood control project na ahensya na hindi pa rin natatapos kung kaya't problema pa rin sa ngayon ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Jo Anano. Ang Metropolitan Manila Development Authority ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na naatasan para bumuo at mga siwa sa mga flood control project dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling report ng Commission on Audit noong December 2016, lumabas na mayroong mahigit sa 168 million pesos na pondo o katumbas ng 44 na flood control project ang hindi pa rin natatapos ng MMDA. Kabilang na sa mga lugar na may nakabinbin o hindi pa rin nasisimulang mga proyekto ang Quezon City, Makati at ang lungsod ng Maynila. Isa ang Barangay Santo Domingo sa mga lugar sa Quezon City na madalas na binabaha tuwing tag-ulan. Inirereklamo ng ilang mga residente dito ang kawalan ng maayos na flood control project kaya naman madalas na inaabot ng tubig baha ang kanilang mga bahay. Kwento pa ng isang residente, madalas na nasisira noon ang kanyang mga sasakyan dahil pinapasok ng tubig ang kanilang garahe. Inaabot ang mga pag may bagyo, mga worst case scenario, bagyo like Ondoy, yung mga habagat na ilan days, ganyan. Pero yung mga gandang normal rain, dapat hindi eh. Samantala, pinaiimbestigahan na ngayon ni MMDA Chairman Danilo Lim ang dahilan ng pagkakaantala ng ilang flood control project ng ahensya. Tatanungin natin yung mga concerned individuals sa MMDA, malaman yung tunay na kwento, ano ba talaga ang nangyari and how do we correct that. Bagaman may mga nakabinbing proyekto, tiniyak naman ng MMDA na regular silang nagsasagawa ng paglilinis sa mga estero at patuloy rin ang pagsasaayos sa 12 pumping stations sa iba't ibang mga lugar upang maibsan ang problema sa pagbaha dito sa Metro Manila. Mula dito sa Quezon City, ako si Jo Anano, humahataw sa balita. Balita naman sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula po sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Huli sa buy-bust operation ang isang kilalang drug pusher umano sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo City. Samantala, isang lalaki naman sa San Jose, Batangas ang binaril sa ulo ng asawa umano ng nililigawan nito. Narito ang ulat ni Vincent Octavio. Arestado ang isang lalaki na umano'y drug pusher sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sitio Sapo, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kinilalang suspect na si Juan Carlos Choroldan alias JC na number 1 sa listahan ng high value target ng barangay.
Nakuha sa sospek ang ilang sachet ng shabu na may kabuang timbang na 50 gramo na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Nahuli ang sospek dahil sa pakikipagtulungan ng minor de edad nitong bayaw na isang drug surrenderer. Sa tulong ng surrenderin natin na pumunta sa opisina, nakuha po itong ating target na nakipagtulungan sa amin para mahuli itong bayaw niya na ipinipilit siyang utusan pag nakawin sa bahay. Samantala, isang lalaki ang binaril habang natutulog sa San Jose, Batangas. Ayon sa mga otoridad, nakahiga sa duyan na nakakabit sa kanyang binabantayang pison si Jason Duran, 19 anyos, nang lapitan ng isang lalaki at barilin sa ulo. Posible umanong nagalit ang sospek kay Duran dahil sa panliligaw nito sa kanyang asawa. Ang tinitinang anggulo ng pulis dito ay ito ay isang crime of passion. Siguro ay jealousy or love triangle. According sa San Jose Municipal Police Station, ongoing yung follow-up investigation nila, positively identified naman yung suspect ng mga witness at ongoing pa hanggang ngayon yung follow-up operation nila. Kasama ang Rizal News Team, ako si Vincent Octavio, humahataw sa balita. Inilunsad sa Bacoor, Cavite ang Kapatid Mentor Me program ng Department of Trade and Industry na layong magbigay ng assistance sa mga small and medium enterprises na mapalago ang kanilang mga negosyo. Narito ang ulat ni Randy Forastero. 24 na mga small and medium enterprise owners ang dumalo sa isinagawang Kapatid Mentor Me program sa Bacoor, Cavite kahapon. Layo nitong matulungan ng mga SMEs na mapalago pa ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng lingguhang pagtuturo. Ipinaalam din ng DTI ang tungkol sa programang pautang ng kagawaran para sa mga maliliit na negosyante sa bansa. We have pondo para sa pagbabago at pag-asenso. Ito mga programa magpapautang sa inyo. Huwag na kayong miram sa 5-6. Ito na po yung pampalit natin. Pumunta lang sa negosyo center, magtanong sa murang loan, easy access, walang collateral, in 24 hours, ibig sabihin in 1 day, makukuha na yung pondo. Ikinatuwa naman ng mga Caviteño ang naturang programa at sinamantala ang pagkakataong makakuha ng mga kaalaman sa pagninegosyo. Malaking bagay matutulong ng DTI unang-una na sa networking. Kasi nung ito lang nagdaang linggo, kasama kami sa bazaar, in-endorse yun ng DTI para makasama yung produkto namin. In order to, kumbaga yung kalikutan ng kanilang isip ay mapunta naman sa mas makabuluhang bagay at hindi sa droga. So, yun po ang may pagmamalaki natin. Hopefully, maging bahagi na ang Kapatid Mentor Me dito sa second batch ng aming drug personalities na nag-surrender. Mula dito sa Cavite, ako si Randy Forastero, humahataw sa balita. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live na nagulat mula sa Laguna. At para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb. Yes, dagang salamat, June, ug may buntag sa atong mga kasangbahay. Ano yan ang mga balita, gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Nidawat og tabang ang Central Command gikan sa grupo sa Filipino-Chinese businessmen alang sa mga sundao nga kigubat karon sa Mauti Group sa Marawi City. Ani ang balita ni Gladys Tuabi. Sobra sa 6,000 nga underwear ang gihatag sa SDS International Charity sa Central Command gahapon. Kini aron ihatag og magamit sa mga sundao nga kasamtangang nakigubat sa Mauti Group sa Marawi City. We are representing 1,600 Filipino-Chinese businessmen in all over the Philippines, the SDS International, and we want to show the support to our troops, especially in Marawi, for them to be uplift of their morale. Ang Centcom abli sa bisan unsang donasyon alang sa mga tropa sa Mindanao nga gilaumang makapakusog sa ilang moralidad ug makatugon sa ilang panginahanlanon. Everybody is welcome, no? Even dito sa loob ng kampo, there's also some people are dropping off mga anything lang, and then we'll bring it to our troops and to the mga kababayan natin sa Marawi City.
Pipila na ka mga sundao gikan sa Visayas ang gipadala sa Marawi City ug aduna say naka-standby nga usa ka batalyon kung kinahanglanon. Samtang aduna say awhag ang CENTCOM sa uban pang rebelde nga grupo sa giingong pag-atake niini sa laing parte sa Mindanao. Meron namang peace talks na nag-uusap naman, so mas maganda siguro they should really refrain from doing these things dahil lumalabas lang yung tunay na kulay nila. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Giauhag sa Department of Labor and Employment ang mga empleyado sa usa kang kumpanya sa Negros Island nga tabangan sila sa pagpaningil sa sobra sa 6 ka milyon nga wa mabayad nga sweldo niini. Ani ang balita nila Lane Moreno. Naglunsar sang kilos protesta ang pila ka miyembro sang kilosang Mayo 1 sa atubangan sang opisina sa Department of Labor and Employment sa Bacolod kagapon. Nagapanawagan ng mga ini nga buligan sila sang dole nga makuha ang ilang masobra 6 milyones ka piso nga sweldo kag benepisyo sa First Farmers Holding Corporation. Suno sa kilosang Mayo 1, 139 ka trabahador sang kumpanya ang wala pa makabaton sang ila back payment kag benefits masobra 5 na katuig na ang nagligad. Dapat i-implement kinila ni kay i-trip judgment na ini. Tapos kansilahon lang sa isa kasulat. Nagpangako naman ang dole nga imbestigahan ang issue. May judgment na nga pero hindi pa rin maituloy yung so we are asking the one handling this to give us a clear direction kung ano mangyayari dito ngayon. Mula rito sa Negros Occidental, ako si Lane Moreno, humahataw sa balita. Ug kana ang mga balita ang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo June. Daghang salamat, Dev Reveral. At mula naman sa Davao City, makibalita tayo kay Janice Enhente. May buntag, Janice. Mayong buntag, June, ug sa atong mga kasangbahay. Ani ang mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Gisugyot sa usa ka city councilor sa Zamboanga City ang pagdugang og 200 ka mga nurse sa Zamboanga City Medical Center. Subay sab kini sa mga nasayrang kakulangon sa mga personnel sa ospital. Ingon sab ang mga reklamo nga nadawat sa ZCMC nga hinay kuno ang serbisyo niini. Pinaagi niini mapun-an bisag gamay ang dakong kakulangon kuno sa mga doktor. Over to allocate at least 200 nurses to be assigned in Zamboanga City Medical Center for jointly and severally available budget if possible. Kini ang pinakadakong public hospital sa syudad ug diri sab ginadala ang kadaghanang pasyente, ilabi na ang mga walay kaya. Sa laing bahin nahuman na sa Davao City Council ang pila ka buwan nga public consultation para sa pagpatuman nga maamyendahan ang revenue code ning syudad. Ang detalye sa report ni Marisol Montaño. Ginapangandaman na sa Davao City Council ang committee report para sa plano nga bag-uhon ang revenue code sa syudad. Kini mao mahuman ang pila ka bulan nga konsultasyon o public hearing sa mga stakeholders sa syudad. Tumong niini nga pataasan ang singil sa buwis negosyo o real property sa Davao City. The initial information that I got, the Davao City Chamber of Commerce has no strong objection on the 10% across the board increase in business taxes. Sumalak ang Davao City Councilor Danilo Dayanghirang, panahon nga taasan na ang buwis sa syudad. You must remember what I've said, for the past 10 years wala yung taas. And other government agencies are pressuring us to act on it. Sumala sa konsehal, dako na ang matabang sa syudad kung maduwagan na ang ginasingil nga buwis. Target nga maipasa ang pagbag-o sa revenue code sa daling labing panahon. Gikan sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha gikan sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio, June. Daghang salamat, Janice Enhente. Good morning, Miss Rina. Hi June, good morning. 3 days na lamang nalalabi para dito sa paghaharap ng ating Senate boxer na si Manny Pacquiao kontra dito kay Jeff Horn. At mukhang kahapon nga dun sa press conference nila, nainis itong si Jeff Horn kaya Senator Manny Pacquiao dahil daw dun sa kanyang kakatext niya.
Yun yung issue niya. Tapos tinawag niya nga world champion texter itong si Senator Manny Pacquiao. Dahil habang nagpe-press conference daw sila, parang hindi daw siniseryoso itong si Jeff Horn na nagte-text lamang. Ganun ba? Baka nagre-relax lang. Baka nagpo-post lang dun sa kanyang Instagram. Bubugin ka nga naman sa ring sa Sunday Oo, diba? Tsaka madalas mag-post talaga si Senator Manny Pacquiao sa kanyang Instagram account ng mga ginagawa niyang pag-iensayo sa paghahanda for Sunday. Rina, may question lang ako. Totoo ba na kapag nanalo si Senator Manny Pacquiao dito sa laban na to, malaki raw ang posibilidad na maglaban ulit sila ni Floyd Mayweather Jr.? Yes, yun ang sinasabi na parang gusto daw ulit makaharap ni Floyd Mayweather itong si Senator Manny Pacquiao. Pag nanalo nga siya dito. Pero kapag natalo siya, kung sakasakaling mabigo siya, gusto niya ulit makalaban itong si Jeff Horn. Kasi sinabi niya dun sa mismong clause niya na immediate rematch ang gusto niyang mangyari pag siya ay natalo. So, aalis sa retirement si Floyd Mayweather pala kung sakali. Yes, that's right. Okay, Rina, go ahead. Ito na ating sports news. Nagharap sa isang press conference kahapon si WBO welterweight champion Senator Manny Pacquiao at ang Australian challenger na si Jeff Horn para sa nalalapit nilang laban sa darating na linggo. Para sa detalye, narito ang report ni Rajel Adora. Handa na para sa nalalapit na laban sa linggo sa Suncorp Stadium, sina fighting Senator Manny Pacquiao at tinaguri ang fighting teacher ng Australia na si Jeff Horn. Magalang at walang palitan ng maanghang na salita ang naging paghaharap ng dalawa sa isinagawang press conference sa Brisbane, Australia kahapon. Hindi naman nag-aalala ang pambansang kamao na sa hometown ng Australian challenger gaganapin ang laban. Ayon kay Pacman, puspusan ang kanyang naging pag-iensayo para sa nalalapit na Battle of Brisbane. Well, I did my job. I did my hard work in training in the gym, and my team knows that, so we'll see on Sunday. Kwento pa ng ating pambato ang kanyang mga trainer ang umaawat sa kanya kapag sumusobra siya sa training. My trainer Freddie and Justin, my staff just stop me to work hard. They're the one who stopping me in training because I want to continue more rounds and make more extra rounds in training. Tiwala rin ng Australian boxer na ginawa niya ang lahat sa training upang maagaw ang WBO welterweight title sa Pinoy boxing champ. Look, I'm just staying calm, staying relaxed because I don't want to burn that energy that I need. There's not much left I have to do, but I'm just looking forward to the fight and I'm leaving the nerves as much as possible and keeping them down till the day where I need a little bit of nerves just to get myself ready. Kumpiyansa naman ng mga boxing analysts na magiging exciting ang Pacquiao-Horn title fight. Rajel Adora, humahataw sa balita. Kung magiging exciting ang fights darating na July 2 between Senator Manny Pacquiao at Jeff Horn, syempre mas magiging exciting ang July 10 Championship Finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Abangan niyo po dahil meron po tayong exhibition game kontra yung ating mga selected UNTV Cup Executive Face-Off players din. At para sa ating main game, ang AFP Cavaliers kontra naman sa PNP Responders. So makita-kita tayo sa Smart Araneta Coliseum. Announce ko yung time next week, June. Sige. Para mapaghandaan mo rin. Pati ang kulay na susuotin natin, di ba? Dalawang kulay ang babaguhin ko. Tatlo pala gagawin ko muna. Ano? Tatlo muna. Puti yung sa pinakaunahan ko. Pag medyo lumalamang yung PNP, blue. Ubarin ko na. Pag lumalamang yung AFP, ubarin ko na ulit. Red. Ganyan talaga mga balimbing. Dapat para mas madali, jacket na lang. Sige. May jacket ka na blue, tsaka jacket ka na red. Sa harap, nakaibang color ka, tapos sa likod, iba din ang color mo. Para tatalikod ka na lang, di ba? Tapos mag-helmet na lang ako siguro ako. Pwede rin. Mabato ako dun. Ay, salamat, Rina Villamor, Camara. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Webes, June 29, 2017. Kasama po ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Kulubong po kanina na nagulat mula sa Laguna, si Dev Riveral sa Cebu City, si Janice Enhente naman po sa Davao City, si Bert Rudo sa Dubai, si Amel Pascual sa Taipei, Taiwan at si Lloyd de la Cruz sa Ho Chi Minh City,
Vietnam. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.